Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. Guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Good news! President Bongbong Marcos may planong magpatayo ng isang malaking mall upang matulungan ang mga maliliit na negosyante. At alam nyo rin ba, sa panahon din ng kanyang ama, ay nakapagpatayo na ito ng isang malaking mall na nakatulong noon sa maraming Pilipino. Pero bago natin simulan ang usaping ito, Sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka sa mga bago naming video. Isang napakagandang balita na naman ang ating pag-uusapan ngayon dahil ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos ay nagpaplanong magpatayo ng isang malaking mall at ang magiging owner nito ay ang ating gobyerno. Ito ang mall na kagaya ng isang market at ang kukunin niyang mga tao dito ay ang nagnanais na magsimula ng kanilang mga negosyo o ang mga Pilipinong nag-uumpisa pa lamang sa pagninegosyo. Kung sakaling magtatagumpay at lumago ang mga negosyong ito at kung sakaling tumaas ang kanilang kinikita, ay lilipat na sila sa private malls o establishment. Ang pwestong nababakantehan naman dito ay ipaparenta ulit sa mga Pilipinong nag-uumpisa pa lamang magpatayo ng kanilang sariling business upang matulungan din naman sila na mapalago ang kanilang mga negosyo na ipapatayo. Ito ang magandang proseso na naisip at pinaplano ng ating butihing Pangulong Bongbong Marcos. Ang planong magpatayo ng mall na ito ay dito mag-uumpisa ang lahat ng Pilipinong nangangarap at nagbabalak magnegosyo. Kahit hindi man pumatok ang pinatayo nilang business sa mall, ay wala rin silang alalahanin dahil hindi sila ganong malulugi. Dahil ang pwestong uupahan nila ay gobyerno natin ang may hawak at nagmamay-ari. Alam nyo ba na ang konseptong ito ay pagpapatayo ng mga mall ng gobyerno ay nagawa na rin ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Isang halimbawa dito ay ang FTI o Food Terminal Incorporation at gobyerno rin naman ang nagmamay-ari nito noon. Ang Food Terminal Incorporation ay bagsakan ng iba't ibang mga produkto ng mga magsasaka noon. Karamihan din sa mga produktong dinadala ng mga magsasaka ay binibili noon ng ating gobyerno at inibenta naman nila sa mas mura at tamang presyo lamang. Ang kadiwa truck ang transportasyong ginagamit sa pagdala ng iba't ibang murang produkto na nanggagaling sa FTI at ibinibenta nila ito sa mga nais bumili ng murang produkto. Ito ay sa panahon noon ng dating Pangulong Marcos Sr. Kaya naman ito rin ang plano ng ating Pangulo ngayon ukol sa pagpapatayo ng mall para sa mga nais magumpisa at magpatayo ng kanilang negosyo. Kahit sino man ay magagalak sa ideya na ito ng ating Pangulo. Bukod pa dyan ay ang posibleng malamodernong arkitektural ang magiging itsura ng mall na ito. Ito talaga ay napakagandang good news sa lahat ng mga Pilipinong nais umunlad ang kanilang mga negosyo. Napakagandang ideya talaga nito dahil maraming Pilipino ang matutulungan sa planong ito. Bukod kasi sa madaming magkakaroon ng trabaho at sariling negosyo, ay magkakaroon na rin tayo ng isang pamilihan na mura at dekalidad na produkto. Likas talaga ang pagiging matulungin ng pamilyang Marcos at talagang gano'n na lamang ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa mga Pilipinong nasa laylayan, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Samantala, hindi naman nakapagpigil ang marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, world-class malls for our farmers and sari-sari store owners all over the country to be established in every province might be possible under the PBBM admin. To God be the glory.
Wow, mabuhay ang Pilipinas! Iba talaga ang mga Marcos, kapakanan ng mga Pilipino ang iniisip. Mabuhay ka, President Bongbong Marcos! Tama yan, matagal na yan sa panahon pa ni FEM. Kaya nga siya gusto mapatalsik ng mga oligarko kasi hindi sila makagalaw kung gusto nila ipataas ang presyo dahil mababa ang presyo ng galing sa kadiwa noon. At yung FTI, kapag doon ka bumibili, talagang napakamura. Talagang doon, kaya gusto talaga ng mga oligarko noon na mawala si FEM. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga oligarko nang mawala si Apulacay dahil nagpakasasa talaga ang mga oligarko. Sana nga may patupad na rin ang Marcos Foundation para sa lahat ng lahing maharlikang Pilipino at para wala nang mahihirap pa. End quote. Ang katanungan na madalas kong marinig mula nung ako'y magpasyang mamumuno ng Departamento ng Pamahalaan ay bakit agrikultura? Sa palagay ko, ang agrikultura ay isa sa industriya na pinaka nangangailangan ng tulong at malasakit mula sa ating pamahalaan. Ang mga problemang hinaharap ng sektor ng agrikultura ay di lamang humihinto sa mga magsasaka o mangingisda, kundi umaabot sa bawat pamilyang Pilipino. Ang ating ekonomiya ay nakasalalay sa mga malulusog at malalakas na manggagawa. Higit pa sa anong gamot o bitamina, ang masustansya at kayang bilhin na pagkain ang siyang hindi dapat mawawala sa hapagkainan ng bawat tahanan. At dahil naman sa karanasan ko bilang gobernador ng Ilocos Norte, mahigit ng 12 taon, malapit sa puso ko at sa kaalaman ko ang usapin ng mga agrikultura. Nakita ko yung aming nagawa, nakita ko ang maaring gawin. Kaya't alam ko na kaya nating ayusin itong mga problemang hinaharap ng ating mga magsasaka at ng buong agrikultura na sektor. Nitong linggo ay marami tayong pagpupulong kasama ang mga miyembro ng iba't ibang sektor ng agrikultura. Bukod sa lumalalang epekto ng climate change sa ating mga sakahan, ay matunog ngayon ang usapin na pagtaas ng presyo ng ayuda, ng fertilizer. Kahit sa aming social media ay maraming kaming natatanggap na komento tungkol dito. Halimbawa, galing Kamay Gakutan Chira. Salamat po Mr. President, isa po kaming magsasaka. Ang mahal po talaga ng abono, pataba at mga gamit sa pagbubukid. Halos wala na pong kinikita pag nag-aani po kami. Naging malaking problema talaga itong presyo ng urea, ng fertilizer, dahil tumaas talaga ang presyo ng langis. Sumama na rin dyan yung pagtaas ng presyo ng natural gas. At yung natural gas, dyan nanggagaling yung ammonia na linalagay sa urea. Kaya nagtaasan talaga lahat ng presyo. Kaya naman tayo, naghahanap tayo ng tinatawag na non-traditional. Yung mga iba't ibang bansa na hindi naman nating iniimportan noon ay linalapitan na ngayon natin at baka sakali makabili tayo ng fertilizer na mas mura. Kaya merong mga usapin mula sa DTI at saka sa mga fertilizer trader ngayon na para makakontrol natin ang presyo ng urea. Sa parte ng gobyerno, ang ginagawa natin ay kinakausap natin ang mga kaibigan natin, mga iba't ibang bansa. Dahil pagka government to government ang naging trading ng fertilizer, mas nakakamura ang gobyerno. Mas mura ang ating pwedeng ibigay na presyo para sa ating mga farmer. Kasabay na rin dyan ang pag-issue ng DBM ng ating e-voucher. Kaya yung aking sinasabi na nagtutulungan ng private sector, nagtutulungan ang gobyerno para naman mas makamura ang farmer at kahit papano merong kinikita. Malaking usapin dito sa lahat ng agrikultura ay ang importasyon. Dati nagkaroon ng importasyon ng galunggong. Nagulat tayong lahat na ang Pilipinas nag-i-import ng galunggong. May importasyon ng bigas. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons. Siguro malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa akin palagay, nabawasan natin na mabuti ang importation ng sugar. Ganito rin ay kinakalkula namin na mabuti ang importation, hindi lamang sa asukal, kundi pati na sa mga seedlings, pati na sa bigas, pati na feed wheat na tinawag. Yung wheat na ginagawang feeds ng mga inaalagaan nating hayop ay nagtaasan ng presyo. Ang nagawa natin ay tinulungan natin ang ating mga corn growers para sila mag
mag-provide ng feed. So, nakaraos tayo sa nakaraang this last season. Yun lamang, kailangan natin bigyan ulit ng tulong lahat ng ating mga corn growers para paakatin ang kanilang production ng mais at mag-i-import ulit tayo. Ang mahirap talaga dito, ayaw natin mag-import. Ngunit kung hindi sapat ang supply ng pagkain, mapipilitan talaga tayo mag-import. Dahil kung hindi tayo mag-import at mababa ang supply, magtataasan naman ng presyo. Hindi natin maaaring gawin yun sa taong bayan. Habang ang production pa natin ay inaayos pa natin, napipilitan tayo mag-import, ngunit tiyakin natin na yung importation hindi naman sobra. Hindi sobra-sobra doon sa pangangailangan. At meron namang supply dito sa Pilipinas. Kaya't malinaw para sa akin na kailangan direktang tutukan ang agrikultura at isaayos muli ang sistema. Simple lang naman ang pangarap ko. Kailangan magkaroon ng kumikitang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Nang sa ganon ay maengganyo ang susunod pang mga henerasyon na ipagpatuloy ang industriyang ito. Pangalawa, magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain na di umaasa hanggat maaari sa ibang bansa. At pangatlo, ang magkaroon ng murang pagkain para sa lahat. Ang pangarap ko ay wala ng gutom na Pilipino. At tiyak ko na pangarap rin ng bawat isa sa atin yan. Patuloy ang ating pagpupursige na ibangon at ilaban ang industriyang ito hanggang sa makamtan natin ang mga pangarap na yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaparating ng kanilang pagsusuporta sa lahat ng ating ginagawa sa ating panunungkulan. Laging tandaan na sa lahat ng ating haharapin, ang puso at diwa ng Pilipino ang mananatiling maningil. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.